Naniniwalang isang health reform advocate na lugi ang taong bayan sa pagbabalik ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth matapos itong ilipat sa National Treasury noong 2024. Narito ang balita. Disyembre ng nakaraang taon nang ideklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang ginagawang paglilipat ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa National Treasury para pondohan ang unprogrammed appropriations sa 2024 General Appropriations Act. Bukod dito, ipinag-utos rin ng kataas-taasang hukuman ang pagbabalik ng naturang reserve fund ng state insurer sa 2026 national budget. Sa naturang kautosan ng Supreme Court, marami ang natuwa dahil maibabalik ang pondo na maaaring mapapakinabangan ng milyong-milyong Pilipino sa isyu ng kalusugan. Pero para sa isang health reform advocate, lugi rito ang taong bayan. Ang sa tingin ko, nalugi ang taong bayan at ang mga PhilHealth members. Kasi kung maalala ninyo, September 21 or September 20, a day before the first rally nung 2025, inutos na ng Pangulong Bongbong Marcos na isoli na yung pera from the Treasury to the PhilHealth. At yan ay sa pagroronda niya sa Pabelia Hospital at kasama niya si Secretary Arbosa. So dapat yun, immediately, sinoli niya yun para tablan na kagad. Kasi nangyari nung December 5 Supreme Court decision, pinapasaoli yun. Pero ang ginawa dun sa 2026 budget, taxpayers money pa rin yun. So lugi ang taong bayan dyan. Dagdag pa ni Dr. Tony Leachon, dapat din ninawin ang pagbabayad sa 60 bilyong pisong pondo, lalo't maaari sana itong ibinalik bago matapos ang 2025. Dapat pag-isipan kung magpa-file ng petition again para maklaro yung pagbabayad. Kasi ang tingin ko, kahit nung nag-decide ang Supreme Court, nasa within the 2025, pwede pa rin nagsoli ang Treasury kaagad the week after December 5 at hindi pa naman tapos yung 2025 para na isoli niya sa PhilHealth yung 60 billion. Tapos panibagong usapan yung 2026. Sa kabilang banda, inihayag ni Leachon ang posibleng pagsasampa nila ng reklamo kaugnay sa naturang usapin. Nitong Huwebes, muling inireklamo sina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma ng plunder, technical malversation at graft sa Office of the Ombudsman ng grupo ng mga doktor at health advocates. May kinalaman pa rin ito sa paglilipat ng 60 bilyong pisong pondo sa unprogrammed appropriations ng 2024 General Appropriations Act. Batay naman sa 2026 GAA, aabot sa 129.7 billion pesos ang budget ng PhilHealth, kabilang ang 60 bilyong pisong pondo na isinauli. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.